Karma is real, ka-coffee. Kinarma na po itong si Lorraine Baduy at itong si Celis. Aba? Natalo sila, ka-coffee, sa kasong isinampa ni Atom Araulio. Uy! Sige! Kaka-fake news ninyo, kaka-red tag ninyo, kakasabi ng kung ano-ano, hindi lang yan ha. Sige pa, siraan nyo pa ng siraan ng presidente. Mas dadami pa yan, ka-coffee, na magsasampa sa inyo ng kaso. Anyway, magandang araw po Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po kayo sa mga ka-coffee nakikinig sa atin? Asan man po kayong panig ng daigdig? Magandang araw po sa inyo. May malungkot ang Pasko, ka-coffee. Itong si Lorraine Baduy, dating spokesperson niya ng NTF-ELCAC. At itong si Celis, aminado siya, dati daw siyang miyembro, self-proclaimed miyembro daw po siya ng makakaliwang grupo. NPA yata yung kung anong kinabibilangan niya. Yan, New People's Army. Yan, itong si Celis, is Jeffrey Celis. Ngayon, hindi pumabor sa kanila ang tadhana. Humiheadline sa ABS-CBN. Tingnan mo, ka-coffee ha. Sa tingin ko, ang sisi nila nito sa administrasyon. Sa tingin ko, ang sisi nila dito kay PBBM. Sasabihin na naman nila na influensyahan ni PBBM ang naging desisyon ng korte dyan sa Quezon City. Headline ng ABS-CBN. Atom Araulio's civil suit win versus Baduy. Celis opens option for victims of red tagging. Hala, baka may iba pang biktima ng red tagging dyan ni Lorraine Baduy at ni Jeffrey Celis. Maglabasan na kayo dyan, no? Kasi ito, bagong desisyon ito, ka-coffee, ng korte. Kung nanalo dyan si Atom Araulio, baka manalo din kayo. Yan, sunod-sunod na ang karma nyo. Ibang tao na, ka-coffee, ang gumaganti sa inyo. Sige, ilan tong mga to, itong dalawa na to. Grabe makabirada kay PBBM yan eh. Kung bastusin nila ang presidente, ang first lady, at kung sino gusto nilang bastusin, kaya nilang gawin kasi may freedom of speech sila eh. Daw. Wala palang limitasyon yun. Akala nila walang limitasyon yung freedom of speech, freedom of expression. Kung yung matatandaan, ka-coffee, yan din ang pinag-ugatan kung bakit natanggalan ng lisensya yung SMNI, ka-coffee. Yan, mga pinagsasabi nitong mga tao na ito. The civil suit win of Atom Araulio against a former anti-insurgency. Medyo nakakahiya ito, ka-coffee ha. Dati kang opisyal ng gobyerno, dati kang spokesperson ng NTF-ELCAC, itong si Lorraine Baduy and host Jeffrey Celis might set an important precedent to aid other victims of red tagging, according to the broadcast journalist. Oy, nanghihimok ito, ka-coffee, si Atom Araulio. Yung iba pang mga biktima ng red tagging dyan, abay maganda yung naging desisyon sa kaso niya. O posibleng maging batayan din yan, ka-coffee. Baka marami pang nabiktima dyan si Baduy. Maglabasan na kayo, sampahan nyo na ng kaso. In a statement, Araulio welcomed the ruling of Quezon City Regional Trial Court Branch 306 that ordered SMNI host Baduy and self-confessed former NPA official Celis to pay Araulio tumataginting po na 2.08 million in damages and lawyers fees after maligning him as a person and as a journalist through red tagging. Oy, sabagay, marami naman silang pera, marami naman silang sponsor. Bariya lang yung 2 milyon para kay Baduy. Isang text lang yan kay Tatay Diggs. Tatay Diggs, pahingi naman akong 2 million yun, baka may natira pa. Si Celis ganun din. Bariya lang yan, pero sampal sa mukha nila yan ha. Magbayad daw kayo 2 milyon, pati yung lawyer's fee. Magkano yung lawyer's fee na yan? Bagamat maliit lang yung amount na yan, 2 milyon para sa kanila. Kasi mapipera yung mga yan, ka-coffee. Isang sahod, buong sahod lang yan sa SMNI eh. Baka 1 milyon ang isang buwan yan. So bariya lang yan. Itong 2 milyon na inuutos ng korte na ibayad nila kay Araulio. Bariya lang yan, pero sampal sa inyo yan. Baka marami pang maglabasan dyan na mga biktima ninyo. Kakabiran ninyo. Kala nyo walang limitasyon ang freedom of expression and freedom of speech. Sabi ni Atom Araulio, I am elated by the court's ruling. Above all, this case opens up a legal option for anyone who has been a victim of red tagging and harmful disinformation, particularly journalists. He also emphasized that it is not okay to be attacked or harassed by simply doing one's duties. Sampal sa inyo yan. Sampal sa inyo yan.
Ibig sabihin yan, hindi tama yung pinaggagawa ninyo. Mag-assess kayo ng sarili ninyo. Si Baduy at si Celis, check niyo yung sarili nyo. Kasi kala nyo kayo lang ang nagmamahal sa bayan. Tama yung sinasabi ni Abante eh. Kala nyo, monopolyo ninyo yung pagmamahal sa bayan eh. Kung makabirada kayo ng mga tao na akala nyo hindi nagmamahal sa bayan. Kala nyo kayo lang eh. Yung mga DDS lang. Kayo mga DDS lang ang nagmamahal sa bayan eh. Yun ang gusto nyong palabasin. Ano ngayon? Ito. Ruling ng korte yan. Sabagay, pwede nyo naman kaya pila yan. Marami naman kayong pera dyan. Pero sampal sa inyo yan. Itong desisyon ng korte na yan. In a 27-page decision dated December 12. Bago lang. Kahapon lang ito ka-coffee. Judge Dolly Rose Bolante reflected the Supreme Court's decision on the case of Diduro versus Major General Vinuya in May 2024, declaring red tagging as a threat to a person's right to life, liberty, and security. Paglabag yan sa karapatan ng tao na mamuhay, sa kanyang buhay, maging malaya, at sa kanyang seguridad. Uy! Hala, marami na buhayan dyan ka-coffee. The complaint was filed in September 2023 as a 2 million civil suit instead of a criminal complaint, as Araulio initially highlighted that he opposed the criminalization of libel. Mabait pa pala si Atom Araulio dyan. Diba? Mabait pa pala. Civil suit lang. Kasong civil lang. Hindi criminal case. Dahil tutol siya dyan. Ano ba nangyari dyan ka-coffee? Balikan natin ka-coffee. Ito, may counting backgrounder dito. The decision recalled plaintiff Araulio's claims in his judicial affidavit saying Baduy and Celis, and I quote, persistently targeted and defamed him and his mother Carla through a supposed red tagging spree early 2022 until January 2023. Yan ha. Sige. Wala kayong kakabira ha. Hindi nyo tinantanan si Atom Araulio. Pati yung nanay niya, dinamay nyo pa. Kala nyo, unlimited yung kakabira ninyo. Ayan, sa pool. Nakasuhan kayo dyan. Ano ba pinagsasabi nito mga to? Nagsalita na ka-coffee. Itong si Celis. Teka. Ito. Siyempre, kukontrahin nila yung naging desisyon na yan. Siyempre, ang bintang niyan sa administrasyon, walang lusot yan. Sabi ni Celis, he slammed the court decision and claimed that it put them at risk. Kayo pa ngayon ang biktima. The price of standing up and fighting for our country and our people against the evils of communist terrorism of the CPP, NPA, NDF and their colluders, conspirators, benefactors and enablers is indeed high, and the risk of resulting dangers and consequences to our individual safety and personal peace are likewise real, he said in a Facebook post. Isipin ninyo ha, kung itong si Celis at itong si Baduy, yung paniniwalaan natin, sana hindi pa nahuli yan si Kibuloy. Kung sa kanila tayo mananalo, kasi magagaling magsisalita eh. Akala mo, absolutely, sila lagi ang tama. Akala nila, yung truth nila ay ang absolute truth. Akala nila, yung mga bira nila sa presidente, bira nila sa administrasyon, yun ang tama. Syempre may mga DDS naman ng mga uto-uto, maniniwala. Galing talaga ni Baduy, oh. Galing talaga ni Celis, oh. Nakikipaglaban para sa bayan. Tingnan mo ang sinasabi nila dyan, oh. Naninindigan daw po sila. Standing up and fighting for our country. Seryoso ka? Kakatawa kayo dyan. Lumihis tayo ka-coffee sa narrative. Sige, iwasan natin itong kaso ni Atom Araulio. Ganyan din ang ginagawa nila ngayon. Anong ibig sabihin yan? Fighting, standing up for our country. Talaga ba? Para sa bansa ba ang pinaglalaban nyo? O para sa mga Duterte lang? O para sa sarili ninyong interest lang? Diba? Assess yung sarili nyo. Hindi kayo lagi tama. O kung pinaniwalaan kayo ngayon, nasan si Kibuloy ngayon? Kung pinaniwalaan kayo ng tao, nag-resign si PBBM, o pinatalsik si PBBM, kasi yan ang narrative ninyo, weak si PBBM, dapat mapalitan si PBBM, bangag si PBBM, kung pinaniwalaan kayo ng tao,
Ano na ngayon ang kakahinatnan? Buti na lang di kayo pinapaniwalaan ng tao dyan. O yan, karma is real. Kaso is real. Sabi pa ni Celis, no? The decision, dinidescribe niya ang isang decision bilang, and I quote, apparent miscarriage of justice. Alleging that the QC court proceeded with the hearing without them being given the chance of presenting their evidences, pieces of evidence, testimonies, and witnesses. Yan na naman. Oh, wala na naman daw due process. Gusto nilang palabasin, wala na naman due process. Hindi na naman daw sila pinatawag. Hindi na naman daw nabigyan ng pagkakataon na ipresenta yung kanilang mga witness, ipresenta yung kanilang mga ebidensya, mga testimonya. Yan na naman kayo, walang due process na naman. Wala daw sila. Hindi sila binigyan ng chance. Baka hindi kayo pumunta o sinadyang hindi ninyo puntahan. Kasi narrative nyo yan eh, style nyo yan eh. Hindi kayo pupunta, magmamatigas kayo eh. Parang hearing lang yan sa kongreso, hindi kayo pupunta. Magmamatigas kayo. Tapos pag na-convict kayo, sasabihin ninyo, walang due process. Babash nyo na naman yung gobyerno. Sisiraan nyo na naman ang gobyerno. Tama ba yan? Oh, biktima pa sila dito. He added that the case is not closed yet since they can try to appeal, and also claimed that, and I quote, the propaganda operations of the CPP, NPA, NDF are also expected to go full steam ahead. Celis said they are facing 2 more ongoing civil cases filed by former lawmaker Teddy Casino and Carol Araulio. Oh, marami-rami pa yan. Ayan, congrats. Ang karma, bumabalik sa inyo. On my part, I shall persevere to continue with my commitment to help our country and our people to fight the scourge of this long-enduring evil of communism or communist terrorism. Ang ginagawa nila ang tama. Sila ang tama. Sila lang ang tama. Yan ang gusto nila. Kami ang tama. Absolute yung sinasabi namin. Mali yung desisyon ng korte. Posibleng mali yan. Kasi karapatan nyo naman yan. Pwede nyo pang i-apela yan hanggang umabot kayo ng Korte Suprema. Pero for the meantime, ayan o, may judgment o, mali kayo. Nagkamali kayo. Hindi kayo lagi ang tama. Hindi porket nabigyan kayo ng opportunity na magsasalita kayo dyan sa SMNI, sisirain nyo na yung tao. Sisirain nyo na yung pamilya. Tulad ng ginagawa ninyo kay PBBM. Until now, ginagawa nyo pa rin yan. Oh, karma is real. Marami nagtatanggol sa presidente. Ibang tao ang naghihiganti para sa presidente. Yan ang karma. Ano sa tingin ninyo ka-coffee? Sige, comment po kayo dyan ang inyong opinion, ang inyong reaksyon dyan sa ating comment section. Hindi ko pa nakikita kung sumagot na si Baduy. Check na natin. Baka meron na siyang statement dyan. Baka sabihin wala din naman due process yan. Si Celis meron na eh. Tingnan natin kung meron na siyang wait lang ah. Wait lang ha. Teka, hanapin natin yung sagot dito ni Lorraine Baduy. Ito, meron. May sagot na siya. Of course, nasa SMNI yan. Tiyanan! Tiyanan! Sagot niya. Basahin natin yan. And I quote, "The fight is not over." Yes, hindi yan. Pero talo kayo sa battle na yan. "We have just started." Wow! Nagsisimula pa lang daw sila. "I am unperturbed." Hindi raw po siya nababahala. O, di ba? Wala siyang, hindi ginugulo. Unperturbed siya. Kumbaga, baliwala lang yan. Dead ma lang yan. "I am standing tall and smiling my biggest, widest smile." Wow! Grabe ha? May pagkamayabang ito ha? Nakangiti pa raw ang pinakamalaking ngiti, pinakamalawak na ngiti.
Because we already won when NTF-ELCAC was born, and minds were opened and scales fell off your eyes, and you finally saw the truth. Sabihin niya sa korte yan. Huwag niya sabihin sa atin yan. Sabihin niya sa korte yan. Nagsisimula pa lang daw ang laban. Sige, sabihin mo sa korte yan. Kung may pera naman kayo 2 milyon, bayaran niyo na si Ato Maraulio para tapos na. Pero sige, apila nila yan. Kasi yung pera na yan, yung 2 milyon na yan, gachiching lang yan sentabo lang yan sa kanila dahil billionaire siya mga yan kumita yung mga yan So, yung kailangan nila kabulin dyan, yung ruling ng korte. Kailangan manalo sila dyan dahil sampal sa pagbumuka nila yan. Sige, good luck sa inyo. Marami naman kayo mga pera, maglaban kayo ka-coffee sa korte, no? Pero good point, 1 point, good 1 point kay Atong Maraulio sa pagkapanalo niya in this small fight, battle, legal battle. Mabait pa sa inyo yan civil case lang ang isinampa sa inyo. Sige, comment ang inyong opinion, reaction sa ating comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee, yung mga nasa YouTube po. Baka di pa po kayo nakasubscribe sa atin, pasuyin na lang ka-coffee, subscribe, hit lang po yung subscribe at yung notification icon. Kung kayo naman po yung nasa Facebook, pasuyin na lang ka-coffee, like and follow sa Facebook, yung mga nasa YouTube, click lang po ang like or follow or comment yung opinion nyo dyan. Share na rin po itong video na yan. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo ka-coffee, nasan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye at ang kapitayan.